Tapos ang mga magagaling ngayon sa NBA kung magsasama sina Kevin Durant, LeBron James and Stephen Curry sa iisang kupunan. Bago yan, heto muna, mukhang hindi na makakabalik itong si Kristaps Porzingis para sa semifinals sa laban nila. Ngayon kasi hinihintay na lang dito ng Celtics kung sino yung abante sa labanan ng Cavaliers at ng Orlando Magic. Malaki itong kontribusyon ni Kristaps Porzingis sa kanilang opensa at sa kanilang depensa. Kabilang siya sa mga factor kung bakit nasa tuktok itong Boston Celtics. Ngayon, itong kanyang pansamantalang pagkawala ay malaking kawalan para sa kanila mga idol. Soleus strain, yan ang kanyang injury. Hindi pa talaga niya kayang maglaro. Kung sino man yung aabante sa Cavaliers at sa Orlando Magic, malakas pa rin itong Boston Celtics. Pero iba pa rin yung kumpleto ka, Samantala, ilan lamang ngayong mga NBA coaches ang hindi nagpapalusot at kabilang na nga dyan itong si Coach Erik Spoelstra ng Miami Heat. Mga idol, ayon pa sa kanya, hindi namin ilalagay yung aming pagkatalo dahil kami maraming injury. Magaling sila at deserve nila ang panalong iyon. Buong season daw na magaling itong Boston Celtics at kaya hindi maitatangging sila yung mas malakas sa kanila. Hindi naman daw manonood ng mga laban ng Boston Celtics itong si Coach Erik Spoelstra, pero mataas ang kanyang kumpiyansang kung ano yung ginawa ng Boston sa kanila ay kanila ding gagawin sa kanilang mga kalaban sa susunod. Kaya itinuturing ni one of the best coach itong si Coach Erik Spoelstra. Talo kung talo, panalo kung panalo, walang rason-rason. Yan ang totoong coach, hindi yung nagpapalusot, hindi yung ginagawang rason yung kanyang mga manlalaro. Mayroon silang mga injured players at kabilang na nga dyan itong si Jimmy Butler. Pero gayon pa man, hindi yan naging hadlang sa kanila, sa kanilang kagustuang manalo laban sa isang contender na team. Kanilang ibinigay pa rin yung kanilang kakayahan. Samantala, balanse na ngayon ng NBA mga idol, hindi na yung isang kupunan ang may control ngayon sa liga. Marami na ang malalakas. Noon, mas malakas ang Western Conference at mahina yung Eastern. Pero ngayon, balanse lang sila at marami nang umuusbong na mga manlalarong magagaling at yung mga Big 3 na pinipilit na binubuo ay parang wala ng kakayahan laban sa mga manlalarong dinedevelop ng kanilang sariling team. For the first time since 2005, walang LeBron ngayon, Steph Curry and Kevin Durant. Marami ang nagsasabing malungkot. Somehow malungkot man, pero yan talaga ang realidad. Paunti-unti na nating nararamdaman ang absence ng mga ito dahil nga hindi na sila bumabata. Pero mayroon pang isang tsansa, mayroon pang isang posibilidad na ito'y magsama-sama sa isang kupunan para matalo ang mga malalakas na team ngayon. At siguradong sila yung gigiba sa mga umuusbong na kupunan ngayon. Itong sina KD and LeBron sa Golden State Warriors. Mayroong solidong chemistry sa Stephen Curry kay LeBron at kay Kevin Durant. At kaya kung pagsasamahin mo ang tatlong yan, siguradong isang mala Justice League ang mabubuo sa NBA. Hustisya na siyang kikitil sa mga umuusbong na team ngayon.